Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis. At ito ay kung ano nga ba ang tamang posisyon sa pagtulog ng isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na nag-worry dahil hindi nyo alam kung tama ba ang posisyon ninyo sa pagtulog? Natatakot kayo dahil baka makasama ang posisyon na ito para kay baby? Kung ganon, samahan nyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang tamang posisyon sa pagtulog ng isang buntis. Bago kayo nagbuntis, ay marahil ang iba sa inyo ay mahilig matulog ng nakadapa dahil doon kayo komportable. At ngayong kayo ay buntis na, ay nag-aalangan na kayong gawin ito dahil baka makasama ito kay baby. Common sa isang buntis ang pagkakaroon ng problema sa pagtulog. Karamihan ay nagrereklamo dahil sa hirap ng paghahanap ng komportableng posisyon sa pagtulog, lalo na kapag lumalaki na ang inyong baby bump. Nurse Yesa, bakit po ba mahalaga ang tamang tulog para sa isang buntis? Mahalaga para sa lahat ng tao ang tulog, hindi lamang ng mga buntis. Ang pagtulog ay ang time na kung saan ang katawan natin ay nakakapagpahinga and repairs itself. Ang tamang tulog ay nakakatulong mapataas ang immune system ng isang buntis. Sleep also controls how your body reacts to insulin. Nurse Yesa, anong posisyon po ba sa pagtulog ang best para sa isang buntis? Ayon sa American Pregnancy Association, ang best position sa pagtulog habang buntis ay sleep on your side dahil nagdudulot ito ng best circulation para sa iyo at kay baby. It also places the least pressure on your veins and internal organs. Ang pagtulog on your left side will increase the amount of blood and nutrients that reach the placenta and your baby. Ang blood circulation din ay nakakatulong mapababa ang potential swelling, varicose veins in your legs, and hemorrhoids. Nurse Yesa, paano po ba ako magkakaroon ng komportableng tulog habang ako ay buntis? Una, keep your legs and knees bent and put a pillow between your legs to relieve the stress on your back. Pangalawa, kapag mayroon kayong back pain, makakatulong ang sleep on side position na may kasamang paglalagay ng unan sa ilalim ng inyong tiyan. Pangatlo, kapag kayo naman ay nakakaranas ng heartburn sa gabi, maaari kayong maglagay ng unan sa taas na bahagi ng katawan. Pang-apat, during sa inyong late pregnancy, maaaring makaramdam kayo ng mahirapang huminga. Try lying on your side or prop up with pillows. Maaaring ang mga nabanggit natin ay hindi komportableng posisyon para sa inyo, lalong-lalo na kung sanay talaga kayong matulog on your back or stomach. Ngunit maaari niyong subukan ang mga nabanggit natin at baka makatulong ito sa inyo. Nurse Yesa, anong posisyon po ba sa pagtulog ang dapat kong iwasan? Una ay sleeping on your back. Ang sleeping on your back position ay pwedeng maging sanhi ng problema ng pagsakit sa likod, paghinga, digestive system, hemorrhoids, low blood pressure, and cause a decrease in circulation to your heart and your baby. This is a result of your growing abdomen, resting on your intestines, and major blood vessels. Maaari din kayong mag-develop ng sleep apnea as you put on weight. Pangalawa ay sleeping on your stomach. Ang pagtulog ng nakadapa o sleeping on your stomach ay dapat iwasan ng isang buntis dahil hindi ito nagiging komportable para sa kanila. Mga tips para sa komportableng pagtulog ng isang buntis. Una, use a lot of pillows. Maaari ninyong subukan ang paglagay ng unan sa gitna ng inyong legs kapag naka-side lying position kayo. Pangalawa, get a special pillow. Maaari kayong gumamit ng pregnancy pillow para sa extra support. Pangatlo, prop yourself up. Kapag hindi pa din kayo naging komportable, maaari ninyong subukan ang paghiga on semi-upright position. Maaari niyong lagyan ng unan ng itaas na bahagi ng inyong likod at ulo for support. Pang-apat ay limit caffeine. Makakatulong ang pag-iwas sa pag-inom ng kape at carbonated drinks after 3 p.m. Ang caffeine ay mayroong disruptive effect on your sleep.
dahil isa itong stimulant na nagiging dahilan ng mahirapan kang makatulog. Pang-5, drink plenty of water. Uminom ng maraming tubig throughout the day, but limit intake a couple of hours before bedtime para maiwasan ang madalas na paggising ng madaling araw para umihi. Pang-6, magkaroon ng relaxation technique. Maaari kayong mag-yoga o kung anumang relaxation technique ang aprobado ng inyong doktor. Pang-7 ay ang routine of going to bed. Makakabuti ang pagkakaroon ng routine time of going to bed and waking up at the same time each day. Pang-8 ay ang peaceful bedroom. Keeping your bedroom dark, quiet and cool at night may help you feel sleepy. Mga dahilan na naiistorbo ang tulog ng isang buntis. Una ay ang madalas na pag-ihi. Naiistorbo ang tulog ng isang buntis dahil sa palagiang pagpunta sa banyo. Dahil lumalaki na si baby, ay lumalaki na din ang kanyang uterus na kung saan ay nagdudulot ng pressure sa bladder. Pangalawa ay ang increased heart rate. Ang iyong heart rate ay tumataas para mag-pump ng mas madaming dugo. At dahil nga marami sa iyong blood supply ay napupunta sa uterus, your heart works harder to send sufficient blood to the rest of your body. Pangatlo ay nahihirapan kang huminga. Ang pagtaas ng pregnancy hormones ay nagiging dahilan na huminga ng mas malalim ang isang buntis. Pang-apat ay ang leg cramps at backache. The extra weight you're carrying can contribute to pains in your legs or back. Pang-5 ay ang heartburn and constipation. Marami sa mga buntis ay mayroong heartburn na kung saan ang stomach contents reflux back up into the esophagus. Pang-6 ay ang stress. Ang stress ay nagiging dahilan din na mahirapang makatulog ang isang buntis. Nurse Yesa, paano po kung nagising ako na iba na po ang aking posisyon? Kapag nagising kayo mga sisi na iba na po ang posisyon ninyo sa pagtulog at hindi na po kayo naka-side lying, ay huwag pong mag-worry kasi pwede naman pong bumalik lang uli kayo sa side lying posisyon. Nurse Yesa, paano ko po malalaman kung ako ay nagkaroon ng sapat na tulog? Malalaman at mararamdaman ninyo kung tama po ang inyong tulog kapag maganda po ang inyong pakiramdam at hindi po pakiramdam ng pagod. Lastly mga sisi, mahalaga po ang tama ang inyong posisyon sa pagtulog para po kayo ay magkaroon ng tuloy-tuloy na tulog at maiwasan po ang mapuyat. Well mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.